Alam niyo, ako po yung tipo ng tao na ayaw kong naninira ng momentum o ng moment ng isang tao. Just like yesterday, I think I already mentioned this yesterday in one of my vlogs. Hindi ko na po matandaan. Tatlo kasi yung uploaded videos natin kahapon. So, hindi ko na matandaan saan ko ba ito sinabi. Pero, kung napakinggan niyo po yung mga videos na in-upload ko kahapon, isa po doon may banggit ako na merong isang parang tita na namin, na parang tita na ang tawag namin dahil ginagalang siya, mataan siya, isa siyang Kristiyanong matapang sa pananampalataya niya. And she's always on fire, yan, sa gawain ng Lord. At sabi nga niya kahapon, hindi raw siya pumapalya every Sunday sa kanilang church and all that. No? Then, na-proceed dito po sa isang topic, September 23, 2025 rapture. Siyempre, all over, kung ikaw ay isang Kristiyano, imposibleng hindi pinag-uusapan ngayon yan within the circle ninyo, di ba? At ito nga po ay nagsalita po si Tita. Ano yun? No, that won't happen yet, sabi niya. And then, nagbigay siya ng verse. Ito po yung babanggitin kong verse sa inyo. Sa wikang Ingles muna tayo na King James, Matthew 24. Ayan ang sabi niya. Verse 14, sabi niya, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Binigay niya yan. Okay, Tagalogin nga po natin siya. Dito po sa Tagalog, nakalagay po rito. Again, Matthew 24 verse 14 sa wika natin na Tagalog. Ipapangaral sa buong sanlibutan ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Teka lang. Paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan o ang wakas ng mundo. Okay, sa English, tignan nyo. And this gospel of the kingdom. Okay. So, rightly dividing the scripture po, hindi ko siya kinontra na. Gusto ko sabihin, tita, kuwan kasi po yan, para po yan sa mga Hudyo, hindi po yan para sa atin, sa church age. Gusto ko sanang gumunong pero ayaw ko makasira ng momentum. Pil na pil kaya niya. Nagkwekwentuhan, binibida nga niya di ba? No, may action pa. So ayaw ko naninira ng momentum. Pero kayo ang makikinabang nito dahil ipapaliwanag ko po sa inyo. Again, ito po natutunan ko po ito nung may isang nangaral ng prophecy, doon po sa aklat na sinasabi kong pagkaganda-gandang aklat na ngayon, hindi ko na po nakita, hiniram-hiram, Xerox lang po siya galing siyang Amerika, At ito po isa sa pinaka-highlight doon, mga shocking verses. Meron siyang portion na shocking verses na masyashock daw magbabasa na Kristiyano na mali ang interpretasyon dati, So, ito po, isa po doon yun. I missed that book. Nahiram-hiram lang po kasi nag-circulate din na po hindi naman po ako may-ari nun. Napahiram lang din po sa akin yun. Pero gustong-gusto ko yung aklat na yun. Although Xerox copy lang po siya. Kasi original po siya. Lumang aklat na po kasi yun Isa po ito sa mga binigyan din doon na doon ko natutunan na Gospel of the Kingdom iba sa Gospel of Grace. Pag Gospel of the Kingdom may kinalaman sa mga Hudyo, Gospel of Grace naturalmente sa atin po. Mga Kristiyano, dahil tayo naligtas tayo sa biyaya, hindi po sa mabuting gawa natin, maliwanag po yan. So iba po ang sa mga Hudyo at iba po ang para sa atin. Dahil nireject ng mga Jews si Jesus bilang Diyos nila, ay sa atin po pumasok ngayon ang tinatawag na favor. Ito po yung grace. So, ang sino mang mananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross, maliligtas. Yan po ang gusto ko pong bigyan ng diin kahapon sana sa akin. Hindi na po ako nanira ng momentum. Napakasagwa naman po sa ugali natin. Huwag na muna natin yan. Hindi ko pa rin po kinausap. At hanggang ngayon, yan ang paniwala nila actually. Okay, papangaral sa buong sanlibutan ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi po yan ang para sa atin na gospel. Ang para po sa atin, gospel of grace. Okay, alam na po ba ninyo? Siguro hindi ko na po hahabaan ito. At ayun, sinabi ko lang po sa inyo. Kasi alam ninyo, balik po tayo ngayon sa katotohanan sa realidad natin ngayon. September 23, marami marami rin pong nagsasabi, hindi pa raw darating. Ito yung stand ng mga karamihan na nagsasabi ngayon na hindi pa raw darating ang rapture. Itong stand nila, verse na yan.
Matthew 24:14. Hindi pa darating sapagkat marami pang hindi nakakarinig, no? Kailangan ipangaral muna sa buong sanlibutan ng paghahari ng Diyos. O, Kingdom of God, sabi nila. Alam niyo, noong hindi ko pa nadidiscover ang rightly dividing the scriptures, noong hindi pa ako nag-aaral sa Catholic, ganyan din ang tingin ko. Nung bagong believer ako, bata pa naman ako noon. So, understandable naman sa Panginoon. Alam niyo, kwento ko lang po sa inyo. Ano po? Siguro nung kami ay mga bagong mga born again lang, mainit kami sa Bible study. Mainit kay Lord, siyempre, pero hindi pa namin ganun kaalam yung mga sa Bible. Akalain nyo, makinig kayo mabuti. Magbubukas kami ng mga talata dati sa Old Testament, tapos pag-aaralan namin, akala namin sa amin yon. Pati yung mga sumpa, naku, susumpain pala tayo pag hindi tayo nag-ikapo. Yun ang number 1 dati. Kaya ako noon kahit papano nagdadala ako maski 20 pesos, 50 pesos para makapagbigay sa gawain. Dahil pag hindi baka sumpain ako ng Diyos. Kalain yan? Susumpain ako ng Diyos dahil hindi ako nagbigay ng 50 pesos? At ipinapangaral po talaga yan ng isang kasamahan namin na si, ayoko na banggitin ang pangalan niya. Ngayon po nasa Grace na rin siya, praise God. Kasamahan ko na rin po siya sa Grace. Dati talagang grabe. Talagang yung ikapo dati nabigyan ng diin. At ito po kaya ako umalis doon sa dating simbahan namin dati dahil sabi niya, iba raw yung ikapo, iba pa yung offering mo, at iba pa yung tungkol sa project. Nasa iisang envelope yon, kailangan daw malagyan lahat yon. Parang, sandali lang, pera-pera na. Layas na ako. Bakit naman ako tatagal doon? May panloloko ng kahalo yun. Diba? At ngayon, nakita ko ngayon, ito po ngayon, sila po ay focus na ngayon doon sa kanilang eskwelahan. Wala na. Marami po nagsabi, makinig po kayo mabuti ha. Alam niyo, ito observation ko po ito. Bakit mas mainit nung panahon namin ang mga kabataan? Kabataan kami nung naligtas kami, kabataan kami. Bakit mas mainit kami nung kaysa sa mga kabataan ngayon? Iiwan ko po yung tanong na yan sa inyo. It's up to you to answer that. Pero balik tayo sa topic, hindi po paghahari ng Diyos ang para sa atin, kundi ang biyaya ng Diyos. It's not the kingdom of God, but the grace of God ang para sa atin. Good night, good evening.